Hi ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ka-coffee, ito na. Itong mga DDS talaga nagkakabulgaran na talaga dito Si Robin Padilla nagsalita na, ladies and gentlemen. Ang senador ng Pilipinas, ano ba siya dito? Presidente siya ng PDP Laban. Abay, nilaglag niya na yung kanyang mga kasamahan dyan sa PDP. Kumbaga si Robin, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Sabihin natin ang totoo. Ayan, ginamit lang nila si Digong, or in short, ginagamit lang nila si Digong para makakuha ng audience sa kanilang mga kampanya. So ngayon, na nakabilanggo na si Digong dahil sa kaso niya dyan sa International Criminal Court, suko na kayo. Wala nang buhay itong PDP senatorials. Yan ang gustong aminin dito ni Robin Padilla. Nang real talk na to si Robin, ha. Ibig sabihin, ano yan? Sinong weak ngayon dyan? Kay Digong pala kayo nakasandal. Kay Digong lang kayo umaasa. Sinong weak ngayon? Ang tanong dyan, saan kayo pupulutin kung wala si Digong? Si Bongo medyo malakas-lakas pa, at itong si Bato medyo kaya-kaya pa, nakakatindig pa. Pero paano yung ibang mga kandidato ng PDP Laban? Si Robin Padilla, naka-jackpot lang din yan. Siyempre, inendorso ni Digong yan, nang kasagsagan ng administrasyon ni Digong. Malakas siya that time Kaya nanalo yan sa pagkasenador. Paano nga ngayon yan? Wala na si Digong. Goodbye na kay Philip Salvador, kay Lambino, kay Jimmy Bondoc. Wala na. Umami na si Robin Padilla. Nang real talk na si Robin. Sige, pakinggan natin. Courtesy of News 5. Alaman namin si Rodrigo Duterte. Ngayon, yung aming number 1 crowd drawer, nakakulong. So, paano kung ngayon yan? Hindi naman po kami milyonaryo, hindi naman kami bilyonaryo, wala pong pera ang PDP. Hindi po kami yung tipo na kaya namin magpatawag ng tao dahil may pera po kami. Dumadating po ang tao kapag nandyan si Duterte. Okay, sige, medyo mahaba to Cut muna natin. 1. Main point ni Robin Padilla, si Digong ang crowd drawer nila. Anong ibig sabihin yan? Si Digong yung nangahatak ng audience. Without Digong, walang audience. Ano yan? Anong klaseng politika yan? Hindi ka makatindig on your own? Tatakbo ka sa pagkasenador pero nakasandal ka sa isang tao? Ayun na nga. Pag nawala yung tao na yan, saan ka pupulutin? At nangyari na nga, wala na nga yung tao. Ano yan? Suko na, Robin Padilla? Ganyan ba yan? Wala na kayong crowd drawer? Bagsak na. Ano to, Robin Padilla? Pinapakita nyo kung gaano kahina yung partido ninyo. Yan ang weak. Hindi si PBBM ang weak. Hindi ang administrasyon na to ang weak. Hindi alyansa ang weak. Dahil may strategy sila. Hindi yung umaasa lang sa isang tao. Kaya naman pala si Digong, ito yung sinasabi natin kahapon hirap na hirap nang tumayo si Digong. Inaalalayan na lang siya para makatayo. Karay-karay pa rin. Karay-karay pa rin ng mga PDP senatorial balls kung saan sila magpuntang covered court. Kahit hirap nang tumayo. Di ba? Pag nandiyan na si Digong, matabi lang dila, bla 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 bla, napapahamak siya. Ayun naman pala. Ayun na, may dahilan na. May sagot na. Sinagot na ni Robin Padilla ang dahilan kung bakit nila karay-karay, kung bakit nila ginagamit si Digong para lang sa interest nila. Para lang manalo sila sa Senado o sa posisyon na gusto nilang puntahan. Akala ko malakas si Vic Rodriguez. Hindi pala crowd drawer si Vic Rodriguez. Si Jimmy Bondoc, artista o talent, ka-coffee in this case. Hindi ba crowd drawer yon? Ginamit ninyo si Digong. Nadudulas na si Robin Padilla na ginagamit lang nila si Digong para makakuha ng tao. Number 2, wala kaming pera, hindi kami milyonaryo. Sabi ni Robin, hindi kami milyonaryo, hindi kami bilyonaryo. Sinong niloloko ninyo? Sinong maniniwala sa inyo na hindi kayo mga milyonaryo? Na yung tumatakbo under PDP ay hindi milyonaryo? Imposible. Hindi dahilan ng pera. Number 1, letter A na lang para di kayo malito. Point number 2 natin to, letter A.
2A, hindi totoo na hindi kayo milyonaryo at hindi kayo bilyonaryo. Si Digong mismo, merong speech si Digong, sinabi niya, bilyonaryo si Bongo. Oh, wala kayong pera? Hindi kayo tutulungan ni Senator Bongo? Definitely, mag-share yan. Partido kayo, grupo kayo. Si Robin Padilla, hindi milyonaryo, hindi mag-shell out kahit 10 million, 20 million, bariya lang sa kanila yan. Si Vic Rodriguez, walang 20 million, walang 100 million, imposible. Sinong niloloko ninyo? Na wala kayong pera. Lokohin ninyo mga sarili ninyo. Hindi maniniwala ang taong bayan na hindi kayo milyonaryo, na wala kayong pera. Nakapagmamaisog rally nga kayo bago pa magkampanya O, si Kibuloy pa, isang campaign financier. Hindi bilyonaryo si Kibuloy? Hindi trillionaire si Kibuloy? Imposible. Talaga nga naman, Gina-justify ninyo yung kahinaan ninyo. Dinadahilan ninyo ang salapi na hindi kayo milyonaryo, hindi kayo bilyonaryo. Kasi weak. Kayo ang weak. Hindi si PBBM, kaya nang mahirap Mahilig kayo magbintang O bumabalik sa inyo ngayon yan. Number 2, bakit si Digong noong 2016, sabi niyo walang pera, di ba? Pero nakakuha ng suporta. So it doesn't apply in your case. No, ngayon, gawin nyo yung ginawa ni Digong noong 2016. Mag-solicit kayo, ayun. Nagkakaloko-loko na. Nagkakakatkungan na sila ngayon sa solicitation O, ngayon lang sa hearing ni Digong naglilikom may kanya-kanya na mga DDS talaga kanya-kanyang likom ng pondo na sabi ni Hanilet walang ganyang solicitation na ino-authorize. So, inako po, kanya-kanyang pagkakapirahan kayo dyan Yan ang gawin ninyo. 1, i-follow up ninyo yung mga campaign donors ninyo, mga financier ninyo. Diba? Or kayo mismo mag-shell out kayo. Pangalawa, humingi kayo ng suporta sa taong bayan tulad ng ginawa ni Digong noong 2016. Nakalikom siya ng bilyon na salapi. In fact, sobra pa sa kanilang ginastos. In short, si Robin Padilla, hindi ko naman sinasabing illogical pero mema. Walang point yung sinasabi niya na wala silang millions, wala silang pera, kaya walang taong pumupunta sa kanila. Hindi, kasi kung gusto kayo ng tao, kung believe sa iyo yung tao, halimbawa si Robin Padilla, sir, 3 years ka ng senador dyan. Kung believe ang tao sa iyo at sa ginawa mo, sa 3 years mo, pupuntahan ka, dadayuhin ka ng tao, kahit wala kang pera. So, invalid para sa akin, invalid yung argument ni Robin Padilla na hindi kami pinupuntahan dahil wala kaming pera, dahil wala si Digong. Oh, nako. Very problematic itong pag-amin ni Robin Padilla. Napapahamak siya sa pag-amin na to. Sige, tuloy natin. Digong, yung tipo na kaya namin magpatawag ng tao dahil may pera po kami. Dumadating po ang tao kapag nandyan si Duterte. Kapag nandyan si Digong, hindi mo kailangan ng pampamasahe, hindi mo kailangan ng pampalubag-loob na pagkain. Darating po ang tao, dala nila yung t-shirt nilang pinagawa nila, may dala silang pagkain, ibibigay pa sa'yo. Ganun po yung klase ng pamumulitika ni Rodrigo Roa Duterte. So, kaya ako po nasabi na parang kaming inalisan ng ulo. Kasi po yung aming ulo na nasa kanya po lahat ang katangian para dumating ang tao, wala po, nandito nakakulong sa malayong lugar. Kaya nagkaroon po kami ng malaking setback po ito sa partido. Kasi po talagang kami po ay inabandona na rin ng napakarami na... Mamaya na yan. Third argument natin yan. Problematic ng statement ni Robin Padilla. Senador to, ka-coffee. Senador to sa Robin Padilla. Pero hindi nagre-reflect. Bakit nagawa nyo ng birthday ni Digong? Wala naman si Digong doon. Physically, hindi present si Digong doon. Bakit nagawa ninyong makapag-gather ng mga tao? O kahit dyan sa Davao, di ba? Sa iba't ibang bansa pa nga, nakapag-gather kayo ng tao to the point na may makulong na dyan sa Qatar. Andiyan ba si Digong? Wala. Robin Padilla, kung matalino ka, isipin mo, paano kayo mag-a-attract ng tao? Kung maganda yung produkto, kung maganda kung di kalidad yung mga produkto ninyo, yung mga senatoriables ninyo, yung ideology ninyo, even yung ideology, just your ideology, hindi yung physical presence ni Digong, or even his ideology ni Digong,
Hindi yung physical presence siya dahil imposible yan. Dahil nagjadyaan niya sa dahig. Hindi mo naman pwedeng hiramin yan sa ICC. Diba? Hindi, doon kayo mag-capitalize para makakuha kayo ng tao. Kasi nagawa nyo nga nung birthday ni Digong, nagawa ninyo. In fact, pinagyayabang pa ni Harry Roque na 5 days na ang lumilipas, birthday pa rin ni Digong. Diba nagawa ninyo? It contradicts to the statement of Robin Padilla ngayon na hindi na nila magagawa yan dahil wala nga si Digong na. Nawalan sila ng ulo. May setback daw. Ewan, di ako naniniwala. Gina-justify nyo lang yung mababa ninyong score sa survey. Oh, para hindi, ang tawag natin dyan, pampalubag-loob lang Kumbaga, tapping your own self. Okay lang yan kasi wala tayong pera. In short, ayaw ng tao sa inyo. Pero nag-iisip kayo ng dahilan para hindi masyadong masama yung loob mo. Kasi bagsak kayo sa survey. Ilan ang lumusot sa SWS survey, sa recent survey? Si Bongo, definitely lulusot yan. O si Bato, pasok sa Magic 12 pero hindi ganoon katibay. Hindi ganoon ka-stable. Posible pang malaglag yan. Di ba? So dahil bagsak itong mga PDP, in fact, wala nga sa 20%, 30% na pumasok sa SWS survey, isip tayo ng dahilan para hindi masyadong masama yung loob natin. Sabihin na lang natin, Robin Padilla, wala kasi tayong pera, hindi kagaya ng alyansa na maraming pera. Hindi totoo na wala kayong pera, hindi lang maganda yung produkto ninyo. Sige, going to that third point of Robin Padilla, yung iniwanan daw sila ng mga local candidates. May malaking setback po ito. Expected yung setback na yan, ha? Kasi po, talagang kami po ay inabandona na rin ng napakarami namin kasama sa lokal. At naglilipatan na po yan ng ibang partido. Kaya kami po, sa ngayon, sa totoo lamang po, para po kaming manok na walang ulo na paikot-ikot. Wow, very problematic si Robin Padilla. Guys, kung kayo ay PDP, advisean ninyo si Robin Padilla. Hindi niya kayang mamuno sa PDP. Hindi tayo senador, hindi tayo opisyal, pero naiintindihan natin ang nangyayari sa politika kahit papaano, kahit bahagya. Ano ba si Robin Padilla? Presidente siya ng partido. 'Di ba? Presidente ka ng partido. In the absence of your chairperson, in this case, sa katauhan ni Digong. Wala si Digong ano magagawa niya? Take the lead. Common sense. Manguna ka. Ikaw ang presidente ng partido Ikaw ang tatay yung ulo, ikaw ang tatay yung direksyon. Naiintindihan nyo ba ako, ka-coffee? Mga DDS, naiintindihan nyo ba ako? Palitan ninyo si Robin Padilla bilang presidente ng PDP. Laban. PDP laban. Hindi niya alam kung paano mamuno. Siya mismo nagsasabi, para kaming mga manok na walang ulo. Sir, you are the president of the party. Then, actually, hindi na dapat sabihin na assume the responsibility. Kasi ikaw yan Hindi lang yan posisyon. Hindi lang yan papel nakalagay President Robin Padilla. May responsibility ka. Nawala yung chairperson, yung sinasandalan ninyo. Chairperson yan. In fact, ang presidente, day-to-day operations, ikaw ang magpapatakbo niyan. Dapat ikaw yan. Huwag mo isisi kay Digong yan. Anyari? Natatawa ko ng hilaw dahil hindi ko alam, ladies and gentlemen. Corny. Robin Padilla, corny. Ikaw ang presidente, take the lead. Paulit-ulit lang tayo dyan. Take the lead. Pinapakita mo na weak ka Pinapakita mo na weak yung partido nyo. Kaya weak ang partido dahil weak ang leader. Tapos sasabihin nyo, si PBBM ang weak. Pasensya na, medyo mayabang yung dating natin ngayon, ka-coffee. Hindi dapat ganyan. Pero sila kasi nagsimula dyan Binansagan ninyo na weak si PBBM Yung pala, kayo pala yung weak. Ikot ang tumbong ninyong lahat nang nawala si Digong. Ano yun? Posisyon lang ang gusto, responsibilidad ayaw. Robin Padilla, senador ka pa man din. Kailangan namin si Rodrigo Duterte. Ano gusto mo? Ibalik si Digong para makapangampanya kayo? Diyos mio, Marimar.
Ito pa, ka-coffee. Nagbabanta itong si Robin Padilla. Ito pa ha. Nagbabanta siya na once daw po na may mangyari sa kalusugan ni Tatay Digong niya, ni Tatay Digong nila ng mga DDS, habang nasa kustodiya ng International Criminal Court o ng ICC. Once na may nangyaring masama, ka-coffee, magkakaroon daw po ng chaos. It will lead to chaos. Anong ibig sabihin ng chaos? Gulo. Instability. Anong gusto mo, Robin Padilla? Pakawalan si Digong. Burahin yung kaso niya dyan sa ICC. Paano yung mga biktima niya? Paano nila makukuha yung hustisya? Kung yan ang gusto mong mangyari. Judges ng ICC, ilabas nyo na si Digong dahil natatakot Baka natatakot si Robin Padilla na once na matsugi yan dyan sa loob ng inyong kustodiya, magkakaroon ng chaos. Ganun ba yon? Absuelto na lang yung kaso, burado na lang yan, joke lang pala lahat yan. Yung mahirap sa inyo, gusto nyo favorable lagi sa inyo headline nasa Politico. Basa nyo, ka-coffee. Mas magulo. Philippine stability at risk if Duterte's health declines in ICC detention, sabi po ni Robin Padilla. Mas magulo daw ha. Magkakaroon ng risk sa kaayusan o sa stability ng bansa once na mag-deteriorate o mag-decline o sumama pa lalo yung health condition ni Digong habang nasa ICC facility. Yan ang banta ni Robin Padilla dyan. Bakit yung normal na preso, mas matindi pa ang sakit, ka-coffee, hindi pa nabibigyan ng much attention ng mga doktor, natsuchugi na lang, saka na iuwi sa pamilya. Di kung gagawin kay Digong yan, di gawin din niya sa ibang mga preso. Diba? Walang special treatment dyan. The Philippines could face major instability if something bad happens to former President Rodrigo Duterte in The Hague, according to Senator Robin Padilla. Wow. Major instability, ladies and gentlemen. Sabi ni Robin Padilla. Sir, ikaw ba naglabas ng statement na to? Medyo malalim to Magkakaroon daw po ng malakihang instability, hindi matibay, ka-coffee. Medyo gulo. Lagyan pa natin ng medyo. Later on, tingnan natin sa statement niya. Hindi kaayusan. Gulo. Opposite ng kaayusan. Once na may masamang mangyari kay Digong dyan sa The Hague, lakas makapelikula talaga ni Robin yung sa mga pelikula niya, subukan ninyo. Once na may nangyari dyan sa kapatid ko, sa tatay ko, sa lover niya, parang mala pelikula yung dialogue ni Robin dito Padilla explained that Duterte's health is tied to the nation's stability. Wow. Nakaugnay daw po yung kalusugan ni Digong sa stability o katatagan ng bansa ng Pilipinas. So kung bumagsak yung kalusugan ni Digong, babagsak ang Pilipinas dahil nakatay, ka-coffee, nakatali, nakaugnay itong kalusugan ni Digong sa stability ng bansa, given his massive influence over many Filipinos. Robin Padilla, sinong niloloko mo dyan? Sa tingin ninyo, matatakot si PBBM dyan? Sa tingin ninyo? Gagawa ng effort si PBBM dyan dahil sa banta na to ni Robin Padilla? Duterte, who turned 80 on March 28, is currently detained at the ICC in the Netherlands pending a trial on drug war-related charges. That did not stop his supporters as hundreds of thousands of Filipinos celebrate his birthday in a show of solidarity. Ano nangyari? Nag-celebrate kayo ng birthday, ilang araw kayo nag-celebrate? Sabi ni Roque, 5 days daw. Ano nangyari? Nakalaya na ba? Kasi you're not working strategically Palakasin ninyo yung defense ninyo. Yun yung style, yun yung technique para mailabas si Digong. Hindi yung magsisigaw kayo dyan. In fact, posible pang makasama yan. Si Digong na mismo nagsasabi, huwag kayong mangialam. Hayaan nyo sa mga abogado yan. Ano na naman to? Para sa akin, kung gusto natin talaga ng stability sa bansa natin, hindi natin dapat ito ginawa. Mr. President, PBBM, dapat hindi mo raw ginawa yan kasi pinagbibintangan nila si PBBM. Kung gusto raw natin ng stability dito sa bansa, magpresidente ka na, Robin. 2028, may impeach si Sara, di ba? Hindi ikaw na tumakbo. Di ko ma-imagine, ka-coffee.
paano tayo pamumunuan ni Robin Padilla. Kasi ang PDP laban niya, hindi na mapamunuan ng maayos eh. Sabi niya, wala kaming heads eh. Ano ka, presidente ka, di ba, ng PDP laban? Hindi ko ang head. He said about Duterte's arrest and turnover to the ICC. Papaano kung may mangyari kay Mayor ngayon? Dito, di mas magulo. Nagbabanta, mas gugulo daw pag may nangyari kay Digong. Diyan sa The Hague. The Hague. ICC, matakot kayo kay Senator. Pakawalan nyo na si Digong dahil magkakagulo daw once na may nangyaring masama kay Digong. He claimed that those in power should have such foresight. Nakakatawa si Robin Padilla dito. Dapat daw magkaroon ng foresight. Those in power, sir. Isa ka doon. You are in power. You are a senator of the republic. Pero ang tinutukoy niya dito si PBBM. Those in power should have such foresight and prioritize the country's interest over personal agenda. Wow! Nakakatawa si Robin Padilla dito, ka-coffee. Dapat daw may foresight. Dapat daw naiisip na yan ng those in power na ganito yung potentially ang mangyayari at dapat inisip daw yung interest ng bansa at hindi ang personal agenda. So para kay Robin Padilla, itong pagpapakulong pala kay Digong, personal agenda lang pala ito ng administrasyon. Sir, paano yung mga biktima ni Digong? Yan, personal sa kanila yan. Tinanggalan nyo ng pamilya yan eh. Tinukhang ninyo eh. 30,000 tinukhang ninyo eh. Personal ba yan? Kay PBBM? Pamimersonal ba ni PBBM yan? Hindi yan pamimersonal. Hustisya to. Robin Padilla, you are a senator, di ba? Nakakahiya. He argued that when it comes to the national security, Duterte's health and survival must be the foremost concern. National security concern na ang kalusugan ni Digong. Sino ba advisor nito? Ni Robin Padilla. Nakakatawa. Again, hindi tayo matalino pero nakakatawa to, ka-coffee. Dapat priority pala ang kalusugan ni Digong kasi sa itong banta sa national security. In short, chaos nga. Magkakagulo nga. Duterte's health and survival must be the foremost concern. Wala na kayong ibang iisipin, ha? Survival lang ni Digong. Yan ang gusto niyang palabasin dyan. Kasi natin ngayon, nakita natin ang impact ni Mayor sa mga tao. Igagamble ba natin na sabihin natin, okay naman, ospital doon, alagaan nila. Papaano kung may mangyari? Mahahandle ba natin? Yan ang mga tanong. Definitely yes. Kaya ng mga doktor yan dyan sa ICC. Matanda na siya, 80 na siya eh. Kung ano mangyari, ano magagawa natin? Kung kaloob pa ng Diyos yun, ano magagawa natin? Diba, naghanap lang kayo ng dahilan para i-justify yung plano ninyong manggulo. Kung meron talaga tayong existing na tinatawag na inaayos ang security ng bansa natin, siguro number 1 yan. Ang iisipin natin ngayon, ang health and survival ni Mayor. For now, Padilla expressed gratitude to the Dutch government's care of Duterte while in detention. He noted that he was given a medical check-up soon after his arrival in The Hague. Diba, sa'yo na mismo nang galing yan eh. Nabigyan ng medical attention agad-agad eh. Once na dumating siya dyan sa The Hague eh. The senator remained concerned about Duterte's health, especially since he is not in the Philippines. Sa treatment kay Mayor, walang reklamo, mabait ang Dutch government. Swerte nyo. Kung dito sa Pilipinas siya, diba, kamanlaban pa yan, diba? Swerte nyo, nandiyan sa The Hague yan. Ang realidad, wala ka sa bansa mo. Kahit sabihin mong first class alaga, iba pa rin na ikaw ang nasa bansa mo. Kahit sabihin na ang kulungan, panahon ni Milosevic, sabi, nagkamali ng gamot, nakakatakot, he added. At least binigyan siya ng chance. Yung mga tinukhang, binigyan ba ng chance? Binigyan ba ng due process? Hindi, di ba? He was referring to former Serbian President Slobodan Milosevic, who died of a heart attack in his cell near the tribunal in The Hague, Netherlands in 2006 while awaiting trial for his case. Anong takeaway natin dito, ka-coffee? Ang gustong mangyari ni Robin Padilla, mag-concede ang gobyerno ni PBBM. Anong gagawa ni PBBM dyan?
Ang kaso nasa ICC na. Gusto ni Robin Padilla matakot si PBBM dahil national security concern. Itong kalusugan ni Digong na once nangyari kay Digong, kung mamatay man yan ka-coffee, national concern yan. National concern yun. Sa DDS siguro, national concern ba yun? Basta banta sa seguridad natin yan. Kaya dapat i-consider agad. Number 1 priority daw dapat yan. Mr. President, iuwi mo na dito si Digong. Yan ang gusto niya palabasin. Or else, magkakaroon ng chaos, magkakagulo. Hay nako, Robin Padilla, senador ka ng Pilipinas. Hindi ka tauhan ni Digong. Pasahod ka ng gobyerno ng Pilipinas. Senador ka eh. Hindi ka pasahod ni Digong. Siyempre, bukod yun, of course. Nung ikaw alam mo na, ayaw ko na mag-talk. Sana ma-realize nyo yan, ka-coffee. Sana yung close kay Robin Padilla, ma-advisean nyo yan. Siya ang head ng PDP Laban. Di ba? Kung tutusin, siya na yung tatay. Siya na yung bago yung tatay ng mga DDS. Kasi siya ang presidente ng PDP Laban eh. Yan ang political party ninyo eh. Ng mga DDS eh. Diba? Mag-strategize kayo. Diba? Yun ang tawagin nyo, Tatay Robin. Next tatay nyo na yan. O Tito. Sige, Tito Robin na kasi may Tatay Digong na kayo. Tito Robin. Tulungan nyo magplano. Diba? Tulungan nyo magplano kasi nahalata eh. Kayo, anong napansin nyo ka-coffee? Sige, komento ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook at di pa po naka-follow sa ating Facebook page, please follow and like. Yung mga nasa YouTube, click na po na subscribe and hit the notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. I'll see you in my next video ka-coffee. Bye-bye.